Isang agham na ramdam na hapon po sa ating lahat. Welcome sa pinakabagong episode ng Ayos na Ayos sa DOST Season 4. Ito ang programang magatid sa inyo ng mga makabuluhang kwentuhan patungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kayo ay nakasubaybay sa DOST Central Luzon Facebook page, sa Radio Agri 90.1 FM, ang official radio station ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of PhilMec at sa Access Network Community Channel. Ako po ang inyong lingkod, Dian Briones, ang makakasama nyo ngayong Lunes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon para sa ating makaagham na programa. Sama-sama po tayo para sa isang oras na punong-puno ng kaalaman hinggil sa mga teknolohiya at inobasyong hatid ng Department of Science and Technology. Ako naman si Lorraine Custodio, ang makakasama ninyo sa ating talakayan ngayong hapon. Nandito kaming muli ang inyong weekly dose of knowledge and good vibes. Dito lamang yan sa Ayos na Ayos sa DOST Season 4. At nais po naming batiin ng isang makaagham na hapon ang kagalang-galang na Regional Director ng DOST Central Luzon. Walang iba kundi si Dr. Julius Cesar V. Sicat. Magandang hapon po, RD. At isang agham na ramdam na hapon din po sa aming mga Assistant Regional Directors, ARD for Technical Operations, ARD Romy, ARD for Finance and Administrative Services, ARD Belen, and ARD for Field Operations, ARD Cell. At sa amin din pong mga Provincial Directors, pati na rin sa lahat ng staff ng Regional Office and PSTOs ng buong DOST Central Luzon. Yes. Binabati rin po namin ang buong DOST Central Luzon S&T Promotion and Communication Unit under the leadership of Miss Lady Mel B. Sicat. So good afternoon po, SciComm team and KP Delays, of course. Ayan, isang agham na ramdam na hapon din po sa lahat ng bumubuo ng PhilMec sa pangunguna ng kanilang director po na si Dr. Junicia G. Elvindia. Pati na rin po ang buong Radio Agri team. So hello po sa inyong lahat. Nais din po naming batiin ng Access Network Cable TV na, of course, katuwang natin every week. Pati na rin sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayong hapon. Isang agham na ramdam na hapon po sa inyong lahat. Ayan, and last week po ay nakasama natin sa ating programa si Engineer Ivan Fritzy C. Sagmit, ang focal person ng Advanced Manufacturing Center or AMCen Central Luzon. Para sa mga manonood po natin, ang AMCen po ay isang center or technology hub kung saan pwede pong magdisenyo or gumawa and mag-test po ng mga bagong produkto gamit ang mga makabagong technology gaya na lang po ng 3D printing. Tinutulungan po nito ang mga researchers, yung mga students at yung mga businesses din po na gumawa ng prototype or ng totoo pong products, yung gawin nilang prototype or totoong products yung kanila pong mga idea. And alam mo partner, nabanggit rin ni Sir Fritz na sa as long as yung project mo daw ay mako-consider na science, technology, or innovation-driven, ay makaari kang maka-avail ng libre ng services ng AMCen. Wow, napaka-generous naman talaga ng mga services and programs ng DOST. Kasi makuya mo na once mo consider na science, technology, or innovation-driven, kumbaga napakarami, napakalawak ng sakop nun, ay libre na yung services sa AMCen. Talaga namang very innovative and very generous ang DOST sa kanilang pagbibigay ng serbisyo and programa sa ating mga kababayan. Ayun, nasabi nga ni Sir, di ba, usually pag 3D printing, iisipin natin, ay siguro sa business. Pero ang nabanggit niya, madami na silang natulungan ng mga estudyante sa thesis nila and meron din sa healthcare sector, may natulungan din daw ang AMCen Central Luzon. So, napakalawak nga talaga. Actually, meron akong kakilala na isang schoolmate ko before na dati hindi ko sure kung ginamit niya sa thesis niya yung 3D printing. Pero ngayon, nag-graduate na siya and nakapasa na rin siya ng board exam ng engineering board exam. Ginawa rin niyang business partner yung 3D printing. So, kumbaga habang meron siyang job, meron din siyang side job na 3D printing. So, nakakatuwa, no? Isa na ngayon sabi mo, partner, na emphasis dun sa mga estudyante, yung nakikinabang sa 3D printing. And of course, yung business owners. And from that, yung topic natin na kumbaga a bit advanced kasi nga 3D printing na yung pinag-uusapan, ano? Talagang matinding software na yung mga ginagamit, hindi basta-bastang mga devices. And very technical yung naging usapan. Totoo, partner. Ngayon, mag-shift naman tayo. Titingnan natin kung paano nga ba ni-involve ang technology. Kasi pag sinabi nating composting, which is yung topic natin ngayon, is medyo traditional yung iniisip natin. Like, kumbaga yung lupa, lalagyan ng bulate, lalagyan ng mga organic fertilizer. Tapos yun yung magiging way para ma-decompose or composting mechanism para ma-process yung lupa. Oo. Tapos ang iniisip din ako, parang
kailangan mo ng malaking espasyo ng lupa, Totoo. di ba? Kasi kailangan mo pang butasan yung lupa, tapos doon mo ilalagay yung mga biodegradable na materials para maging compost. Totoo yan, partner. Kasi hindi ko alam kung karamihan siguro sa atin nakaranas nung elementary tayo, no? Parang padidipahin ka muna or ng isang dipang ganyan, tapos bubungkalin yung lupa. So parang siguro ganun kalawak yung naiisip natin kapag sinabing composting, kailangan ng malaking space. Pero titingnan natin ngayon kung paano nga ba yung technology or innovation ng DOST-ITDI na small-scale composter, kung paano na-involve ang technology dito sa ating topic ngayong hapon na ito. Yes, partner. Kaya naman po kilalanin na po natin ang makakasama natin ngayong hapon. She is a Science Research Assistant at the Department of Science and Technology, Industrial Technology Development Institute or DOST-ITDI, where she supports research and development initiatives focused on environmental management, solid waste management, and sustainable technologies. She holds a Bachelor of Science in Chemical Engineering degree and a Master of Science in Environmental Engineering from the University of St. La Salle Bacolod. She has been actively involved in various research projects, including waste analysis and characterization studies, biogas and compost production from septic sludge, and anaerobic digestion of water hyacinth, tannery pollution mitigation, and the assessment of solid waste management technologies in community settings. Through her work, she contributes to the development and promotion of innovative and sustainable environmental solutions for industry and communities. So, without further ado, sama-sama po nating i-welcome ang Science Research Assistant from DOST-ITDI, Engineer Jonema C. Belonio. And good afternoon po, Engineer Jem. Hello po, good afternoon po everyone. Ayun po, kumusta po ang inyong araw so far? So far so good naman po, okay naman po. Ayun. So, Baka may gusto po kayong batiin, ma'am. So, pinabati ko po lahat po na nandito po sa Radyo Agri na nanonood o kaya nakikinig po sa amin. ayan. So, napaka-relevant po ng ating topic kasi hindi naman talaga mawawala sa atin itong paggamit natin ng composted na materials. Tulad po, nito lalo sa mga plantito at plantita natin po, engineer, no? Siguro, Opo. as we go along the interview, ay madidiscover natin kung paano nga ba makakatulong sa karamihan kasi, di ba, partner, parang nai-involve na sa pagtatanim, lalo during the pandemic, naging plantito at plantita na ang mga tao. And tsaka, lahat naman kasi tayo ay nagpo-produce ng waste, lalo na sa households natin, di ba? So, yung mga waste na yun ay, dahil nga considered as waste, hindi natin may isip kung, Nagagamit. kung saan ba ito gagamitin. So, itong technology na ito ay magandang para mapakilala, parang may ma-introduce na way kung paano nga ba natin mas magagamit pa yung waste na ito. Totoo, partner, kasi pag sinabing waste, ang nasa isip agad, di ba, pag sinabing waste, mabaho, madumi. Pero tingnan natin dito kung paano nga ba ginamit or ng DOST-ITD ay yung mga waste into an innovation na nagagamit at magagamit pa ng mga tao. So, ayun po, gaano po kayo ka-excited, engineer, na i-share sa ating mga listeners and viewers ang technology po ng DOST-ITDI na ito? So very excited po to share the knowledge with you all. Sana po may matutunan po kayo into composting po. Ayun. Ayun, partner. Para po sa ating mga Facebook Live viewers, Ayun po, kung may mga tanong po kayo, ay huwag i-comment nyo lang po dito sa live stream po namin sa DOST-Central Luzon live stream. At eto nga po may comment, sasagutin ko lang po, pwede po bang ma-view sa YouTube? Yes po, i-search nyo lang po sa YouTube ang DOST-Central Luzon at pwede nyo pong ma-view doon ang mga episodes po namin. and including the past episodes po, ayan, uploaded po doon Yan po. palagi, every time na tayo po ay nagla-live. Ayan. So, Engineer Jeff, kilala sa amin, sa ating mga listeners and viewers, kung ano po ba ang small-scale composting technologies na ino-offer po ng DOST-ITDI and how does it work po? Okay, so meron po tayong dalawang small scale. Ito po ay tinatawag po nating dual drum composter, salt tumbling composter. So doon po muna tayo sa dual drum composter. Ito po is batch operation. So
Yung feeding capacity po nito is 50 kilograms per drum. So may dalawa po siyang drum. So 100 kilograms po siya in total. So nakikita nyo rin po dyan sa background. So ino-operate lang po siya ng 4 to 5 days. And we also need electricity supply. So 220 volts po ang kailangan. Motor po natin is 1/4 horsepower. So kailangan din po natin ng water supply. And then po yung manpower po natin is at least two workers. So yung area po natin, so dapat po hindi binabaha, konkreto po ang lupa and then po covered po yung ating area. And if you want to avail this technology, kailangan po ng area po natin is nasa minimum po na 50 square meter. And also, doon naman po tayo sa pangalawa is yung house tumbling composter. So, yung household tumbling composter ay batch operation din po. Yung feeding capacity po nito is 13 to 15 kilograms. So, makikita mo po dyan sa ating background. So, total po yung dalawang drum po ay nasa 16 to 30 kilograms. So, yung daily feeding lang po ng kitchen waste plus po yung ating dry matter. So, ito naman po is manually operated. So, tinatambol lang po siya ng 8 to 10 times after po ng loading. So, after po mapuno po yung ating first drum ng 3/4 full, saka lang po tayo lilipat po sa second drum. And yung second drum po, pag nag 3/4 full na din po, saka lang po natin i-unload yung ating first drum. So, yung unload po natin yan, yung lumalabas po dyan sa ating in-vessel composting ay tinatawag pa pong raw compost. So, it means po, hindi pa siya pwede pong gamitin sa ating mga halaman kasi po, mainit pa po siya. So, kailangan po natin siyang i-cure for at least almost a month hanggang sa maging matured compost po siya. So, regular po yung mixing po ng pile po natin to aerate po at pababa po yung temperature po natin. And kailangan po natin i-monitor po yung moisture content at saka po yung temperature. So, paano po natin malalaman yung moisture content? So, magkukuha lang po tayo ng sample sa ating mga kamay, tapos ipipisilin lang po natin. Pag nag-form po siya ng ball, it means po 50 to 60% na po siya yung moisture po natin. So, pag may tumulo po, it means too wet po yung ating moisture. So, kailangan po natin magdagdag po ng dry matter. O kaya, kung buhaghag naman po, kailangan po natin mag-add ng water para po ma-match po natin po dun sa 50 to 60% na moisture content. Also, to identify naman po kung paano po natin ma-identify na mature na po yung compost po natin. So, kailangan po natin makita po yung temperature na bumaba na po siya hanggang sa ambient temperature. And nag-shrunk na po yung ating material into 1/3 of its original volume. At hindi na po natin makikita yung mga gulay-gulay po na nahalo po natin. So, yung color po nito is dark brown to black na po siya. So, and then also, yung material po natin, crumbly na po siya or lupa na po talaga siya. So, wala po siyang amoy na foul odor. So, amoy lupa lang po siya. Ayan po. Yan. Ayun. Go partner. Sige. So, medyo malaki po pala yung difference nung dalawa kasi po si dual drum, in terms of batch pa lang, ay 50 kilograms per drum na yung napaprocess. And yung si tumbling composer naman po ay 13 to 15 kilograms per drum. And yun nga po, Yes. nabanggit po ni Engineer Jem na si dual drum po, although para silang per batch ang processing, ay yung isa ginagamitan ng electrical supply. Tapos yung isa ay manual na, tama po ba yung 8 to 10 times po, yun yung po yung times na i-roll po siya, engineer, tama po ba? Yes po, itatumble po natin ng 8 to 10 times after lang po ng loading. Pagkatapos po nun, okay na po. Po, ano po yun, yung 8 to 10 times, so daily po ba yun na ginagawa, yung 8 to 10? After po ng mag-load po tayo everyday. Okay. So, after mag-load, ano pong term na nga po ginagamit? Itatumble po. Itatumble. Kasi Opo. nga naman, tumbling composer, so itatumble siya. So, medyo malaki pa rin po pala yung space na kailangan natin no, for dual drum composer kasi po yung area na kailangan natin is 50 square meters. Pero si
tumbling composter po, ilang area po? Ilan po yung One meters? square meter lang po, at least one. Oh, talaga siya pala yung, Oo. kaya nabanggit partner daw household, kaya pala yung Kaya yung for dahilan. house, very, ano siya. And pwede. Paano po, engineer, kapag hindi po naatin yung 13 to 15 kilograms, mapaprocess pa rin po ba yun? Kasi po, kumaga practically speaking, hindi naman aabot ng 13 to 15 Isang kilograms household ko. o isang household sa loob ng isang araw or kumbaga sabihin nating isang linggo siguro. Siguro possible sa isang linggo. Kaya po yung 13 to 15 kilograms per drum. Pero, pwede po bang ma-process yung mas kakaunti po doon? Or, Usually po sa household tumbling, kung ano lang po yung na-generate po natin sa ating bahay. So, for example, konti lang po hanggang sa umabot po siya ng 3/4 full doon sa ating capacity. So, hanggang sa mapuno po siya, saka lang po tayo lilipat po sa second drum. okay po. So, pag napuno na, lilipat sa second drum. Pero paano po yun? Halimbawa po yung inilagay mo doon, may mga nauna nang mabubulok. Paano po yung mga, kumbaga yung late mong nilagay, hindi po ba siya makaka-apekto doon sa overall processing po ni composter? So, mas maganda nga po yun kasi po meron na po tayong mga bacteria, fungi po, invertebrates na kumakain po dun sa compost. So, mas dumadami po sila, mas mabilis po yung ating composting process. Ay, sa bagay, partner, no? Kasi sabi nga nila, yung parang, pwede po bang i-relate yun sa mga kamatis na kapag ininikit mo dun sa bulok, mas mabilis madadamay lahat ng mga kasama niyang maayos pa. Oo. So, parang ganun din pala dito sa ating composter na dual drum and also yung household tumbling composter. Ayan. Tingnan mo, partner, unang tanong pa lang natin kay engineer, ay ang dami na nating natutunan. No? Pati tungkol din sa composting, True. other than the composters itself. Tsaka nakakatuwa kasi going back dun sa background ni engineer, no, na chemical engineer, pero nung tininan ko yung description kay engineer ay more on talagang environment. So, saan po galing yung passion nyo, engineer, to help our environment sa mga ganitong projects? Kasi po dun po sa school po namin, if you want to be the change, you will be the first one to change po. Wow. Naku. Very inspirational. Nakakatuwa naman Kaya- yung sagot ni, parang pang Miss Universe, pero one line na sagutan lang, no? Ganito na kayo tayo kayo, ma'am. And, engineer, ano naman po yung ito pong mga small-scale composting technologies na ito ay, ano po yung mga pangunahing layunin po nila? So, ito po is to probably ano lang po, mag-degrade lang po ng mga biodegradable waste. Kasi po, yung typical po na municipal solid waste composition po natin is nasa 50 to 60% po ng waste is biodegradable. Kaya po, yung DOST-ITDI gumawa po ng technology para po ma-process po ito. So, meron pong malakihan. Kaso nga po, yung mga barangay or municipal level, maliit lang po yung kanilang generation ng biodegradable. Kaya po, for sustainability purposes po, kailangan po ipaliitin po or small scale po yung technology na kailangan po nila. Totoo po yan. Kasi very relevant po sa mga household na magkaroon ng ganito. Kasi alangan naman dadayo pa sila sa ganitong lugar para lang idala yung waste nila, no? Kasi partner, syempre, halos lahat naman ng mga tao sasabihin na busy or kumbaga talagang abala sa iba't ibang gawain. Kasi after work, meron pa yung, lalo sa mga magulang natin, ano? Meron pa yung mga gawain sa bahay. Tapos, syempre, pag weekend, pahinga naman, maglalaba, ganyan-ganyan. So, kumbaga, yung time mo pa or effort mo pang may pagpupuntahan ka pa nung waste na yon. So, kung merong sa household, syempre, hamak na mas mainam. Yun. So, ano naman po, engineer, yung pinagkaiba po ni dual drum composter at ng household tumbling composter, aside po dun sa mga nabanggit natin kanina na differences po nila? So, nabanggit na rin po natin doon yung yung motorized po yung ating dual drum composter. So, pang LGU po kasi siya or pang barangay level. So, and also yung household tumbling composter, the name itself, so pang household po siya. So, kung hindi po ma-process sa bahay-bahay, si LGU po yung nagpa-process po ng ating mga biodegradable waste. So, yun po pala talaga yung pinagkaiba nila, no? Yung scale, yung size. Oo, yung capacity nila. So, sa process po, engineer, ano naman po yung
mas mabilis ba dito kay dual drum or mas mabilis ba dito sa isa or depende po? Tsaka anong... Si, ah, go Sige on. po, go on po. So, si dual drop po kasi, yung operation po niya is 4 to 5 days operation. And then, may curing po siya na almost a month. Si household tumbling composter naman po is nakadepende po siya sa generation po ng household. And also, after po nun, ng first, pag mapuno na po yung second drum, saka lang po natin i-unload po yung first drum. And after po nun, i-cure pa po siya ng almost a month din po. So, bali, si dual drum ay 4 to 5 days. days. Tapos, 1 month curing. Si tumbling composter naman ay Depende sa depende generation ng waste generation na kung gaano karami. And yun nga rin, 1 month curing din yung ginagawa. So, go partner. Ito po, engineer, curious lang po ko. Dahil ito nga po, yung sa mga household, halimbawa ay nabanggit nga po kanina, kung paano po pag may mas nauna na ng mga waste, di ba? Tapos maglalagay ka ng panibago. Meron po ba yung ma'am na parang ay sobrang tagal na nitong binbin, so hindi na po siya pwedeng gamitin? May ganun po bang period? So, usually po, mga fresh waste po yung ating pinaprocess. Pero kung may mga nabulok na po, so, may initial degradation na po siya. So, medyo maamoy na po yun. So, kailangan po natin magdagdag pa po ng mga dry matter para po maging tama po yung ating composting process. Kasi po yung composting ay hindi po siya maamoy. Oh, okay. So, malaking factor din pala, partner, pag ito sobrang nauna siguro. Mga ilang, sabi natin 2 weeks na nauna. So, pwede, oo nga naman, may chance na siya talagang umamoy. And din naman, isa sa iniiwasan natin sa waste, no? Yung pag umamoy na, kumbaga, parang minsan, iyaano mo na lang sa lupa kasi nga, okay, sa pang-amoy. Ayan. And engineer, saan naman po nagsimula po yung idea nito ng project po na ito ng DOST ITDI para sa ito pong mga small scale composters po na ito? So, nagawa lang po siya kasi nga po yung malakihan na composter, yung tinatawag na bioreactor, nasa 500 kilograms per day po yung loading at saka continuous po yun. So, meron pong mga LGU kasi na maliit lang po yung generation ng waste. Kaya po siya na naisipan po na gumawa po ng spalls nga po, hindi po siya sustainable na bibili po tayo ng pangmalakihan. So, para po maging sustainable po yung technology at hindi po nakatenga lang po sa ating materials recovery facility, gumawa po ang ITDI ng small scale o katulad po ng ating dual drum composter tsaka po yung ating household tumbling composters. Kasi usually, siguro po yung mga ganun lang kalaki ay sa mga industry lang po. Siguro, Totoo. Kasi 500. Tsaka po sa municipalities po sa natin. municipal, opo. Tapos kailangan pa nilang, meron pang period na hihintayin mo kasi hindi naman araw-araw magkokolekta ng basura. So, baka matenga nga naman. So, in terms of mga waste po na pwedeng ilagay doon, may limitation po ba yung sa mga nabubulok or lahat po ng nabubulok pwede pong ilagay sa ating dual drum composter and also sa tumbling composter po natin? So, sa basic composting, meron po tayong 4 major na kailangan. Ito po yung ating mga greens o ito po yung ating mga food or kitchen waste. Yan, mga grass clippings. Yan po yung mga nitrogen-rich waste po natin. So, ito po kung sa tao po, ito po yung ating kinakain na mga proteins. And then po yung mimix po natin is yung ating brown waste. So, yung brown waste naman po, ito po yung mga dry matter o kaya yung mga sodas, dried leaves. Ito naman po is yung kung sa tao pa po is carbohydrates. So, meron po tayong rice, yun yung. So, dapat po balanced diet. So, sa composting, kailangan din po natin ng air kasi po yung bacteria po natin is aerobic. So, kailangan po ng hangin para kainin po yung ating mga nabubulok na basura. And then po yung water. So, importante din po yung water, kaya nabanggit ko po kanina yung moisture content nasa 50 to 60%. So, kung may missing po dyan na isa, so hindi po siya, katulad po kung ibabaon po natin sa lupa, so matatagalan po siya mabulok kasi nga po, wala po siyang hangin.
So, kailangan po natin yung greens, yung browns, tsaka yung air, tsaka yung water. So, kaya may carbon to nitrogen ratio po tayo. Ayan. Yun. So sa green, brown, air, and water po na component po ng ating compost, ano po yun? Meron po bang specific na ratio or dapat ganito yung amount para maging balanse po yung apat po na component po natin? So, for dual drum composter, meron po yan. So, 1:2:2. So, one part, um, one part wet waste, two parts dry, yes po, and then po, two parts inoculant. Ayan po siya. And then po sa household naman po, wala naman po siyang specific. So, hanggang yung mixture po natin is hindi po siya nangangamoy o yung moisture content po natin nasa 50 to 60%, tama na po yun. So, yung dry matter lang po natin, dagdagan lang po natin if hindi po pasado po dun sa moisture content or may naamoy po kayo na hindi po maganda. So, for the composting process po, i-add lang po natin yung dry matter. Ayun. Pwede po, engineer, paulit po yung ating ratio, yung sa ratio po Okay. ng green, brown, air, and water. Sa air po, wala naman pong Wala. ano po yun, designation or Apo, apo. ano po yung air. Basta ma-aerate lang po siya. For dual drum po, yung parts po natin is 1:2:2. So, one part dry waste or yung ating mga browns, two parts wet waste po, yung ating mga greens. And then po yung inoculum po natin. So, yung inoculum po is makukuha lang po natin sa mga existing na composter. So, kung may 50 kilograms po tayo per drum, so 10 kilograms po dyan is yung ating dry matter. And then 20 kilograms po yung ating kitchen or food or kitchen waste. And then 20 kilograms po doon yung ating inoculant. Ito po yung makukuha po natin sa mga existing po ng mga composters. So, natural lang po siya na na-produce. So, hindi po natin kailangan bumili o or consumables. Yun po. Saan po nanggagaling po ulit yung mga inoculant, engineer? So, yung inoculant po yung mga na-process po natin or yung mga raw compost po natin. So, ibig sabihin po, if wala pa pong existing na nako-compost itong isa, pwede po siyang kukuha muna sa iba bago po siya magkaroon ng inoculant. Tama po ba? Opo, o kaya, pwede din po na papadamihin nyo po muna um, Waste. yung waste po natin. So, for example, pag nagkuha po kayo ng technology po sa amin, ititrain din po kayo ni DOST, ITDI kung paano gamitin. And then, magpo-provide din po kami ng inoculant galing din po dito sa aming existing po na composters. Kasi po dito po sa ITDI, meron po kami sariling materials recovery facility kung saan po nagko-composting din po kami. Wow. Ayun. So, talaga very relevant yung ating ratio na yan kasi nga, hindi natin ma-achieve yung composting na dapat nating ma-achieve kung hindi naka-ratio yung ating greens, browns, and yung inoculant natin na 1:2:2. So, yan sabi ni engineer, ang dry doon is yung 1 and yung 2 ay yung wet. Greens, Yung wet opo. waste. And yung another 2 is yung inoculant. So, 1:2:2. So, paano naman po ang naging process po ng development ng dual drum composter at ng household tumbling composter? Paano po yung naging journey niyo sa pag-develop po nitong dalawang small-scale composters po natin? So, unang-una po dyan, syempre magpo-propose po tayo. And then po yung project development. Saka po gagawa na po ng prototype. And then i-improve po yung prototype na po yun hanggang sa mapasa po siya for technology transfer. And hanggang po sa maging commercialized na po siya for licensed fabricators po. Ayun. And engineer, sino naman po yung mga naging katuwang po ng DOST ITDI sa pag-develop po ng mga technologies po na ito? So, meron po tayong
nagfa-fund. So, ito po is sa Dual Drum Composter, yung founding agency po natin is si DOST NCR, National Capital Region. And for Household Tumbling Composter naman po, yung funding agency naman po natin dito is si DOST Region 6, yung Boracay Project po. Wow, Boracay Project. Oo, kasi Visayas na nga pala ang Region 6. So, ayun po. In terms of ano naman po, engineer, ano po yung problem na pinakang gusto pong solusyonan nitong ating innovation po na ito, si Tumbling Composer and si Dual Drum Composter? So, ito po is, syempre, dun po sa ating batas na RA 9003 or yung Ecological Solid Waste Management Act of 2000. So, kailangan po natin i-divert po yung ating mga nabubulok na basura o yung ating biodegradable waste. So, sa pamamagitan po ng mga technologies, ng tulad po ng dual drum composter at saka yung household tumbling composter, is malaking bahagi na po yung mapaprocess po natin o madadivert natin po sa ating na hindi po siya dapat na mapunta po sa ating sanitary landfill. So, ito po is dapat hanggang barangay level lang po yung ating biodegradable waste na ma-process po. Pwede po tayong mag-home, household, tumbling composter o kaya mag-dual drum po sa ating mga barangay. To divert po, nasa 50 to 60% po ng municipal solid waste po natin is biodegradable. So, malaking bahagi na po talaga yung madadivert po nating waste na pwede pa po nating pakinabangan as soil conditioner o kaya organic fertilizer. Depende po kung magpapatest po tayo sa according po dun sa soil amendments po ng Department of Agriculture. Tingnan mo, partner, kung babalikan lang, although kanina pa na-mention ni engineer, na 50 to 60% ng household waste or ng mga na-generate nating waste is biodegradable. Ano? Yes. So, ibig sabihin, ganun kalaking portion yung pwedeng mapunta lang sa Landfill. or kung saan-saan kapag kung hindi saan-saan. nagamit ng maayos. To which, dito sa ating composter na dual drum composter and tumbling composter, aside sa magagamit na natin siya, mapapakinabangan pa natin para makapagpatubo ng mga halaman. Tapos yun, hindi na natin, syempre para makatipid din, no, partner. Makatipid na, hindi na bibili ng mga lupa na Mga fertilizer. mga fertilizer. So, malaking tulong siya. And ayun na nga, parang kapag hindi siya nakakompose na ganito, ay kung saan-saan nga siya napupunta. So, Umaamoy din. Mm-mm. Oo, umaamoy. So, ito- Nagiging eyesore, di ba? So, ay pwede pang mag-cause ng iba't ibang health-related problems kasi nga, pinamumugaran ng mga langaw, ng kung ano-anong, ayun. Tapos, yun nga, yung gusto ng solusyonan ng DOST-ITDI, nabanggit ni engineer, ay yung RA 9003, which is yung Ecological Solid Waste Management Act. Ayan. And engineer, ano naman po yung, sino po pala ang mga pangunahing nakikinabang po ng mga machines po na ito? So, nakikinabang din po tayong lahat. So, individually po dun sa household. And then po sa ating mga barangay, pwede po nilang madonate po yan sa mga schools, yung mga soil conditioners po natin. O kaya po dun sa ating mga plantita-plantitos. Ayan po. And also sa municipal level. So, kung malaking bahagi po na ma-divert po natin ito, so malaking edge naman po dun sa ating environment, maging sustainable po tayo. Ayan. So, in terms of, sa mga naging challenges nyo po sa pag-develop and sa mga nag-adopt na po ng technology na ito, ano po yung ano po yung pinakamalaking naging challenge para sa team po ninyo sa DOST-ITDI in terms of development po nito? So, sa development naman po ng technology, dun pa rin po tayo sa basic. So, sinusunod lang po yun ni DOST-ITDI yung basics. So, yung browns, greens, air, tsaka water. So, walang masyado doon sa, ano po yan, yung problems po. Pero po sa adoption po, meron po kasi usually yung funding po natin is, maliit lang po yung funding po natin when it comes po doon sa environment. So, ayun po. Kaya po, tumutulong din po yung mga regional offices po natin, provincial offices po, na ma-projectize po yung ating mga composters para po
maibigay po natin sa ating mga LGUs, municipalities, mga barangays po natin para makatulong po to help po our environment. Kasi totoo yan, hindi lang yung household yung makikinabang, hindi rin yung buong barangay, hindi lang yung buong barangay, pati rin yung buong munisipyo. And of course, pag lahat ng munisipyo na ipatupad yon, buong probinsya, and kung lahat ng probinsya, buong Pilipinas, pwedeng makinabang dito sa ating technology na ito. Tayong lahat, individually, ay makikinabang din tayo sa technology nga na ito. And Engineer, ano naman po sa mga nakagamit na po ito, sa nakapag-adopt po, ay ano po yung mga naging feedback po nila? So usually po, madali po siyang gamitin. So, everyone can use it. So, tinetrain din po sila paano po gamitin at paano po gawin yung process po nito. So, ayan po. So, and also, malaking pakinabang po talaga na ma-divert po natin yung ating biodegradable waste. So, malaking tulong po siya sa ating mga kabarangay o kaya po sa ating munisipyo po. In terms of, ano naman po, yung mga materyales na ginamit, ano po ba yan, engineer? Locally available po ba lahat ng materials? And paano po, halimbawa, may nasirang part, may natanggal na part, madali lang nating general public po, yung mga parte po ng barangay, halimbawa. Na hindi So, ito po technical ay person. locally sourced naman po. May local fabricators naman po tayo dito sa Luzon. So, sila po yung licensed fabricator, kumbaga, ni DOST ITBI sa ating mga technologies katulad po ng dual drum composer and household tumbling composer. So, kung may mga sira din po, ay pwede din po silang pakiusapan o tawagin po dun sa mga parte po ng parts po na pwede po nating ipa-repair. Sa pagtitrain naman po sa mga tao sa paggamit niyan, gaano po yung tinatagal or ay po yung duration po ng training, mahaba po ba or medyo complicated or mabilis lang pong nade-disseminate kung paano ba gamitin yung dual drum composer and also yung ating tumbling composter? So usually po ay yung ating team, sila po yung nagte-train po sa ating mga technologies. So, bilis lang po yung training process. Usually po, depende po dun sa technology kasi po susubaybayan po hanggang sa matapos po yung process. So, for household tumbling, since basic lang po siya, so yung processing po or yung pagtuturo is 1 day. And also po for the dual drum composter, so may start-up operation pa po yun ng 2 days and then yung normal operation. So, for the normal operation po, pwede na po silang iwan kasi po matutunan na po nila at hanggang sa ika-5th day po. So, usually po, tinuturuan lang po sila dun sa startup and then po normal operation. So, usually po mga 3 days po yung insight. So, 1 day po yung lecture and then po yung actual na po na paggamit po ng ating equipment or yung ating dual drum composter o kaya household tumbling composter. Kasi nga naman, partner, pag naituro na yon sa mga susunod na pagkakataon, kasi syempre matagal mo magagamit yan, kasi kitang-kita pa lang doon sa materials na talagang very durable and makapal yung mga drum na ginamit. So, and tapos nakikita mo may kahoy, may bakal, which is makikita mo talagang locally available. sourced. And Yes. sabi nga ni ma'am na yung training ay inaabot lang ito sa household tumbling ay 1 day lang. And itong yung sa dual drum ay less than a week lang siya. So, madali lang talaga siyang gamitin dahil yung training ng mga pag-operate ng ganito ay umaabot lang ng ganun kabilis. Yun naman yung isa sa pinakamahalagang tinitingnan naman natin, yung kung paano mo, yung ide-deploy mo yung technology, gaano ba siya kadali i-absorb ng mga beneficiary mo. Kasi kung mahirap or kailangan pa ng technical person, halimbawa need mag-troubleshoot, may naging sira or may hindi gumagana. So, napaka laking ease dun sa mga nasa barangay, nasa LGU, kung madali lang siyang i-process or i-troubleshoot. Ayan. So, ano naman po ang
papel na ginampanan ng DOST ITDI in terms of pagbuo po ng mga bagong or makabagong technology tulad po nito para sa pagsulong po ng sustainability? So, yung mandate po ng aming division, ng Environment and Biotechnology Division, is talagang gumawa ng mga bagong teknolohiya and inobasyon po na tutulong po sa environment. And also, naupo din po si DOST sa Commission, National Solid Waste Management Commission, sa pagbuo po ng mga pag-check po ng 10-year plan ng mga municipality and barangay. Kaya po napasok po dun si DOST para po maibsan po or matulungan po yung ating mga kababayan po para po mag-process po ng ating mga waste at magiging resource na po siya. Nakakatuwa ang ITDI, no? Kasi talagang mayroon pala silang division na, ayun, ngayon ko lang din po narinig yung division na Environment Biotechnology Division, to which, yun nga, mostly ang focus po ay sa environment and biotechnology. So nakakatuwa na kumbaga, di ba, pag naririnig ng mga tao, DOST, so sa weather, sa pag may lindol, Sa kasi scholarship. FIVOLs, oo, yan, sa scholarship, sa SEI. So dito sa ITDI, pati environment, talagang, yun, naging part na ng NSWM Commission. Tama po ba, Engineer? Opo, yung part lang po Ayun, naging tayo ng part. NSWMC, ng commission po doon. Pero yung chairman po natin is si DENR. Ayun. So, ayan, talagang very versatile ng ating ITDI, ng DOST. And of course, syempre, ng DOST ITDI. Yes. And sa mga interesado naman po sa pag-adapt po ng technology na ito, ay saan po sila pwedeng magtungo, engineer, or sino po yung pwede nilang kontakin? Okay, so pwede po silang mag-visit po sa aming Facebook page, DOST-ITDI, o kaya pwede po silang tumawag po sa aming telephone number sa 02-8863-7750269, local 2265, o kaya po mag-email po sa aming Technological Services Division, tsd@itdi.dost.gov.ph. And also, you can also check us on our Facebook page, ITDI Environment and Biotechnology Division. Ayan po. Para po sa ating viewers and listeners, iiwan po namin ang contact details po ng DOST ITDI sa ating comment section mamaya, sa ating live. O yan. And So, sa mga nakikinig naman po, ang FB page po ng nila ay sa DOST ITDI and sa ITDI Environmental Biotechnology Division. Yes. Ayun. So, ayun po. Hintayin po ng ating mga viewers and listeners na interested dyan yung contact details po ng DOST ITDI. So, ngayon po ay magbabasa naman po tayo ng mga katanungan mula sa ating mga live viewers kasi parang partner, tinitingnan ko kanina pa ang daming Yes, madami-dami nga po dami nagko-comment. nag-pop up ng mga dito, questions. So, ayun nga. Nauna na si Sir Casey or Ma'am Casey Destos kanina kung pwedeng ma-view sa YouTube. Yun nga po, opo. Pwede nyo pong ma-view sa YouTube ng DOST Central Luzon. Search na lang po. So, unahin natin partner kay Sir or Ma'am Rona Doctolero. Yes. Sabi po dito, Engineer Jem, pwede po ba or paano po makahingi ng assistance po sa pagkakaroon ng ganyang composter para po sa aming mga kasali sa youth internship for organic agriculture? Okay, so pwede po kayong humingi po sa aming Provincial Science and Technology Offices. Mag-letter lang po kayo sa kanila and i-assist din po kayo nila. And then, after po ng request po nila, sila nandun po yung magko-contact po sa amin kung saan po kayo malapit. Ayun. So, ayun po. Para po kay Ma'am Rona Doctolero, para po sa assistance na gusto po ninyo, para po sa composter, ay pwede po kayo mag-letter through our PSTOs. Sa closest PSTO po Sa sa inyo. pinakamalapit po na Provincial Science and Technology Office po sa inyo. So, if you are from Nueva Ecija po, pwede po kayong pumunta dito sa DOST Nueva Ecija, or kung malapit naman po kayo sa ibang PSTOs ng Central Luzon, or pwede po kayong pumunta sa mga PSTOs and i-endorse po namin kayo sa ITDI para kami po yung magko-connect sa inyo sa DOST ITDI. Ayun po.
And ito naman po, question po from Mr. Richard Santiago. Makakaapekto po ba itong mahaluan ng sabon mula sa kusina, yung mga ilalagay po sa mga composter? Yes po, mamamatay po yung ating FBI or yung fungi, bacteria, and invertebrates po natin. Kaya po, biodegradable waste lang po yung ating ilalagay po sa ating mga composters. And additional question po, ma'am. Paano po pag, if may nahalo po na plastic, paano po yung mangyayari pag ganun, ma'am? Yung plastic po, kasi dapat na-segregate na siya at source pa lang. So, according po nga sa ating batas, segregation, mandatory segregation at source. So, dapat wala pong nakahalong plastic po sa ating mga biodegradable waste. So, ibig sabihin, malaking factor po pala yung kapag may nahalong sabon from kusina. Kasi, although hindi naman po maiiwasan na minsan nagsasabon ka na tsaka mo palang i-filter Maalala, yung, oo. yung mga nabubulok. So, ibig sabihin, kailangan mo munang banlawan para hindi maka-apekto or hindi mapatay yung mga bakterya na dapat magpapabulok doon sa ating mga Compost Oo, natin. sa ating compost. So, ayun po, mahalaga po nating tingnan yon, i-observe at i-apply po yung kailangan talagang walang sabon na mahahalo doon sa ating mga waste na ilalagay sa composter. Yan. So, from Sir Christopher Heranta, what are the environment trade-offs, if any, associated with scaling up small-scale composting technologies nationwide? So, kung i-upscale naman po, meron naman po tayong pangmalakihan naman po. And also, mas maganda po pag sustainable po talaga. Kung ano lang po yung nag-generate po nating na basura, yun lang po. Kasi po sayang po yung technology and hindi po natin magagamit. So, nakatambak lang po siya. So, maganda po kung ano lang po kailangan po nga po natin bago po, si DOST po bago po nagbibigay po ng technology, meron po tayong tinatawag na technical needs assessment. And also, yung hinihingi po doon is yung ating waste analysis and characterization study. So sa WACS po, ma-identify po natin kung ano po or magkano po yung nag-generate po nating basura. And then, kung ano po yung results po dun sa dun lang po natin ibabagay po yung ating technology na kailangan. So talagang, yun nga, sabi nga ni Engineer Jem, ay nagkakandak si DOST ng technical assessment para malaman kung ano lang ba yung appropriate sa specific na, halimbawa, barangay, LGU, or kung ano yung pangangailangan mismo nung humihingi sa atin ng help with regards to their waste. So, tulad nga nung, yun nga, yung kanina nabanggit sa ating discussion, na dahil ang gustong ma-address dito, dahil nga merong malakihang 500 kilograms per batch. Yes, yung Ngayon, biogas digest. Oo. So ngayon, dito, in-address naman ng small-scale composter yung ganong issue na hindi naman kaya i-produce yung 500 kilograms ng... Isang pamamahay. Oo, totoo. Ayan, so... And on a related note po, may question po from Sir Ben Delfin. Pwede po ba yan sa school? Opo, meron po mga school po na nag-avail po ng dual drum composter. So, meron din po silang projects po yung mga schools to composting po. So, meron po silang tinatawag na tanim sa paralan, something like that. So, ginagawa din po nila yan. And, DOST din po ang nagpo-fund din po ng mga technology sa kanila. So, suitable din po yung dual drum composter po natin sa ating mga schools o kaya sa ating mga offices. Kaya po, pwede din po kayo mag-visit dito sa DOST ITDI para makita nyo po kung paano po ginagamit po yung ating dual drum tsaka household dumpling composters. Ayun. So, meron pala doon parang, showroom po ba yun? Yung tawag dyan, engineer. Ayan. Meron po ulit question po from Sir Christopher. Ayan, thank you po, Sir Chris, sa talagang nakinig at nanood si Sir Chris. Can the adoption of household composters significantly reduce methane emissions at sanitary landfills? And has DOST ITDI quantified this potential through LCA or life cycle assessment? So, meron din pong technology po si DOST para mag-capture po ng methane. Ito po yung portable biogas digester. So, meron din po si ITDI po niyan. And also, mas maganda po is
Kasi po yung landfill po natin ay wala po dapat na nabubulok po doon. So, hindi po dapat nasasali po sa ating sanitary landfill yung mga biodegradable waste po. Kasi po, sa source pa lang po, dapat sinesegregate na po natin at pinaprocess na po natin. So, kung may mga it means po, hindi po natin sinusunod po yung batas po natin kung may methane emissions po doon sa ating landfill. So, ayun po. Thank you po sa inyong answer, engineer. Ayan, dito po, from Ma'am Rona Doctolero ulit. Yung dual drum po, magastos po ba siya sa kuryente? Kasi nabanggit niyo po, ang nabanggit niyo 220 volts. Tama po ba, engineer? Yes po. Ayan po. So, hindi naman siya gaano kagastos sa kuryente kasi po yung motor po natin is 1/4 horsepower lang po siya. So, ang estimate po, halimbawa, pag ginamit po siya sa loob ng isang araw, mga ilan po yung possible na Aabutin. aabutin po sa kuryente, halimbawa, or yung sa average rate po ng per kilowatt hour. So, usually po kung i-convert po natin yung 1/4 horsepower, so nasa 183 watts lang po siya. So, i-times mo po siya ng 2 to 4 hours lang po na operation. Ayan. So, matipid lang po talaga yung ating dual drum composter. Ayan, sa concern po ni Ma'am Rona, yung dual drum po ba ay magastos sa kuryente? So, ang answer po ay hindi po kasi mababa po yung horsepower na kailangan po para dito sa ating dual drum composter. Ayan. And ito po ulit, very active si Sir Chris sa pagtatanong po. If improperly managed, composting emits nitrous oxide, a greenhouse gas nearly 300 times more potent than carbon dioxide over a 100-year period. How can DOST ITDI ensure that promoting composting does not unintentionally increase greenhouse gas emissions? Opo. So, sa nasa batas po natin na RA 9003, so lahat po tayo ay dapat po magtulong-tulong to mandatory segregate po at source at ma-process po natin sa ating mga kabahayan po talaga para hindi na po siya aabot po dun sa ating mga sanitary landfill. So, sa bahay pa lang po natin na da-divert na po natin yung ating basura. So, for composting process, pwede din po tayong mag-bean composting na tinatawag o kaya lasagna method. So, ito po ay browns lang po. Tsaka may aeration lang po tayo. O kaya, meron din po tayong mga alternatives katulad po ng bokashi, vermicomposting, o kaya yung mga black soldier fly po. Ito po ay tinitrain din po ito ng Department of Agriculture o kaya yung MMDA. So, marunong din po sila. So, kaagapay nyo rin po yung LGU para po, or yung mga national government agency po, kaagapay nyo rin po sa pag-divert po ng ating biodegradable waste. So, ayun, talagang in-encourage na sa bahay pa lang, simulan na natin yung pagsasegregate and yun nga, yung pag-iwas na magkaroon ng waste sa sanitary landfills natin ng mga nabubulok. Ayun. So, ayun po. Ayan. So, And if may tanong pa po kayo, pwede pwede niyo pong mag-iwan kayo ng question or Opo. i-direct po sa DOST ITDI sa kanila pong, nasa comment section po. If you have any questions, visit their Facebook pages, DOST ITDI. or ITDI Environmental and Biotechnology Division. Ayun po. Ayan. So, ayun po, Engineer Jem, thank you so much po sa pagpapaunlak sa amin ngayong hapon. Talagang very natural lang yung pagsagot ni Engineer, no, na parang, okay, ito lahat ng alam ko. I mean, kumbaga talagang alam na alam niya yung topic na kanyang dinedeliver. Kasi nga, from her background pa lang, talagang environment-related na almost lahat ng description kay Engineer Jem. So, thank you so much po for the sharing of knowledge and your time, of course. And ayun, napaliwanag din sa atin ni Ma'am ng maayos, di ba? Kasi ito, kung tutuusin ay
this topic can get very technical, pero napaliwanag sa atin ni engineer in a way na, ay, nagets natin agad na ganito pala yung composting at ganito yung ginagawa ng mga small-scale composting technologies ng ITDI at kung paano sila naiiba sa mga larger scale. Parang sanay na sanay mag-deploy ng technology si engineer kasi nga, syempre, kailangan talagang laymanized yung term. And yun, kinoconsider natin yung ating mga viewers and listeners. So, ayun po, thank you so much po ulit, engineer. Baka po meron po kayong gustong pasalamatan or i-shout out, or i-promote. Baka po meron pong mga project na dinedevelop po ngayon ng ITDI na pwede nating i-share para po sa mas marami pa pong makaalam na ating mga kaagham. So, maraming salamat po sa DOST Central Luzon sa pagpapaunlak niyo po sa akin para ma-share din po namin yung aming technology po sa lahat. So, thank you so much po talaga. And also, we have ongoing projects po, multiple projects with biogas digester. So, yun po, abangan po natin yung mga bagong technology po na made-develop po ni DOST ITDI. So, methane captures naman po yun. Sa tingin ko, meron na ring household na biogas na dinedevelop sila engineer. So, ayun po. Muli po, baka po meron pa po kayong gustong batiin ng mga kasamahan niyo po dyan. So, babatiin ko lang po lahat po na nandito po sa opisina po ng DOST ITDI and also Environment and Biotechnology Divisions po. Ayun, Magandang maganda hapon po sa inyong lahat. And thank hapon you po. And of course, thank you so much po sa inyong team para sa mga ganitong mga innovation. So, isang makaagham na talakay na naman po ang pinagsaluhan natin ngayong hapon. Maraming salamat po ulit, Engineer Jem. Muli binabati po namin ang lahat ng bumubuo ng DOST Central Luzon, ng PhilMec, ng Radio Agri at ng Access Network TV. Kasama na rin po ang lahat ng sumubaybay sa atin ngayong hapon. Ang mga kasama nating nakinig at natuto, lalo na po sa mga ating masugid na listeners na nagtanong at talaga lamang nakinig sa atin ngayong hapon. Muli po isang agham na ramdam na hapon po sa inyong lahat. At mga kaagham, huwag niyo pong kalimutang i-follow ang aming Facebook page, ang DOST-Central Luzon sa Facebook, YouTube at TikTok para manatiling updated sa aming mga programs and activities. Pati na rin po ang Facebook pages ng aming mga PSTOs, ang DOST Aurora, DOST Bataan, DOST Bulacan, DOST Nueva Ecija, DOST Pampanga, DOST Tarlac at DOST Zambales. Paki-invite na rin po ang mga friends niyo na mag-follow para updated din sila sa mga serbisyong hatid ng DOST Central Luzon. Nais din po namin ipabatid na maaari niyo pong balikan ang replay ng aming mga episodes sa DOST Central Luzon YouTube channel. Ayun, gaya ng question ni Sir kanina, pati na rin po sa YouTube ng Radio Agri 90.1 FM PhilMec. Mapapakinggan din po ang aming mga replay sa kanilang radyo tuwing weekends. Kaya abangan niyo po yan, mga kaagham. Muli, maraming salamat sa pagtutok sa ating talakayan. Hatid namin ang iba't ibang serbisyo patungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon ng DOST. Sa ngalan po ng aming Regional Director, Dr. Julius Cesar V. Sicat, ako pong muli si Lorraine Custodio. At ako naman po si Dian Briones, ang nakasama niyo ngayong hapon sa ating programa. Subaybayan muli kami sa Lunes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa programang maghatid sa inyo ng weekly dose of knowledge and good vibes. Sama-sama ulit tayo next week, dito lamang yan sa Ayos na Ayos sa DOST Season 4.